Magandang umaga mga kamarino. It's Saturday again and of course, it's yan ang Marino Day. Para sa mga gustong maging seafarer, para sa mga seafarers na at pamilya ng mga seafarers, ito na ang programang para sa inyo. At syempre, mahigit 15 years na tayong airing mga kamarino. Kaya naman, good morning, good morning, good morning. Good morning din sa iyo, Admiral! Good morning mga kamarino at sa aking ever so radiant na partner, Mare. Kumusta ka na? Admiral, hindi nawawala ang baon mo para food for the mind. Ano nga ba ngayon? Ito naman po ang pabaon. I quote, galing po ito kay Aristotle, Greek philosopher. And I quote, "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit." Naku, good vibes na naman tayo dahil sa sinabi mong yan, Admiral. Mga kamarino, eto na ha. Ano nga ba may expect natin sa ating programa? Diyan lamang po kayo dahil marami talaga tayong matututunan ngayong araw na ito. Of course, bagong bayani. Sino nga bang mga bagong bayani? Kayo, mga land-based and sea-based. Paano nga bang natawag na OFW? Kayo. Ayan, malalaman natin yan at mga ahensyang nakatutok para sa inyo. And of course, eto pa ha, alam mo ba, ibang klase talaga ang MAAP, Admiral. Dahil youngest ship captain. Ilonggo man siya. Imagine, tweet at malumanay na kapitan from Iloilo. At syempre, siya ay graduate ng MAAP. Alamin natin ang kwento niya mamaya, ha? Alam mo, partner, iba talaga ang sakripisyong ibinibigay ng mga Filipino seafarers. At mga kamarino, at lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin, abangan niyo po ang mga reminders namin para sa inyo, ha? Reminders para, alam niyo yun, hindi kayo mapabalik ng di oras. Yan at marami pang iba sa 30 minutes sa programa natin na napakabilis lang pero marami kayong kapupulutan ng aral. Ito pa rin ang the first and the longest running television program para lang po sa mga kamarino. Kaya tutok lamang kayo dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by SM Supermalls. Higit pa sa kalaliman at kalawakan ng mga lupain at karagatang kanilang ibinabagtas, ang lakas na ipinamamalas ng mga makabagong bayani ng ating bayan. Yan ang mga Overseas Filipino Workers or OFWs. Buwan o di naman kaya'y taon ang kanilang ikinakayod na malayo sa piling ng kanilang pamilya. Kung kaya't sa papalapit na araw ng bayani, nararapat lamang nakilalanin natin sila para sa kadakilaang kanilang ipinapakita sa bawat pagharap na hamon at pagsubok na dala ng pagiging isang OFW. Ang labor migration sa bansa ay nagsimulang umusbong noong 1970s dahil sa economic opportunities na ibinibigay nito para sa mga Pilipino. 1977, itinatag ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa ilalim ng pamamahala ng DOLE or Department of Labor and Employment. Sila ang inatasang maghatid ng tulong na kailangan ng mga OFWs, mapapinansyal man o legal. Noong 1980 naman ay itinatag ang Commission on Filipinos Overseas or CFO na may layuning isulong ang mga programa, proyekto at polisiya para sa kapakanan ng mga Filipino migrant workers. 2 taon ang nakalipas. Noong 1982 ay itinayo naman ang Philippine Overseas Employment Administration or POEA na may pangunahing responsibilidad na mamahala sa mga karapatan ng OFWs at ang pangangasiwa ng mga recruitment agencies. Kinalaunan, nang ipinasa ang Philippine Foreign Service Act of 1991 na nagtataguyod ng mas mataas na antas ng mga kinatawan sa mga embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo,
Dito, mas nalinang ang kahalagahan ng pagiging isang Filipino migrant worker. Sa pagpasa naman ng Migrant Workers Act of 1995, nailatag dito ang mga probisyong mas nakapag-uunlad ng mga karapatan ng OFW, kabilang na ang tawag sa isang Filipino migrant worker. Noong una, hindi pa OFW ang tawag sa mga OFWs. Ang turing pa sa kanila noon ay overseas contract workers. Subalit, dahil sa pagtaas ng bilang ng mga nakikipagsapalarang Pilipino sa ibang bansa noong 1990s, napagdesisyonang mas angkop ang pagtawag sa kanila bilang overseas Filipino worker upang kilalanin ang iba't ibang saklaw ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula noon, marami nang naging rebisyon sa naunang Migrant Workers Act at mga sumunod na panukalang batas na mas nagpapaigting ng mga tungkulin ng mga ehensya ng gobyerno na may mandato para sa mga OFWs. Marahil isa na ang pinakatanyag dito ay ang pagsasabatas ng Republic Act No. 11641 or ang Department of Migrant Workers Act noong 2022. Consolidation ng mga serbisyo para sa mga OFW ang nais ihatid ng DMW, kung kaya't kanilang binuwag ang dating POEA at ito'y pinalitan. 3 taon na nang maitatag ang DMW. Agarang aksyon at dekalidad na serbisyo pa rin para sa mga makabagong bayani ng ating bayan ang patuloy na inihahatid ng DMW. Kaakibat ng pagkilala sa ating mga OFW bilang mga makabagong bayani ng ating bayan ay ang Bagong Bayani Foundation Inc. or BBFI. Simula 1984, kanilang binibigyan ng mga natatanging parangal ang mga OFW sa iba't ibang larangan at aspeto ng labor migration sa pamamagitan ng mga Bagong Bayani Awards. Mula noon hanggang ngayon, higit kumulang 500 OFWs na ang kanilang pinarangalan. Walang pinipiling antas ng buhay ang pagturing sa isang tao bilang isang bayani. Hindi lang din mga yumao ang maari nating kilalanin bilang mga bayani. Nariyan ang mga nabubuhay nating kababayan na itinataguyod ang bawat araw para sa mga mahal nila sa buhay, na mas pinipiling isantabi ang sarili para sa kapakanan ng pamilya. Saludo kami sa inyo mga makabagong bayani ng ating bayan, mga overseas Filipino workers. Sa pagbabalik ng aming programa, kwentong tatak maap ang aming itatampok. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. Mga kamarino, extra special Tuesdays ba ang hanap ninyo para sa inyong pamilya? Well, it's a date every first Tuesday of the month dahil nandito ang Kabayan Day. Kung ikaw ay isang OFW at may Kabayan Savings Account with BDO, enjoy up to 10% discount sa mga sumusunod na merchants sa SM Supermalls, SM Store, SM Appliances, SM Cinema, SM Bowling, Watsons, Miniso. Tuwing first Tuesday yan of the month ha! Just present any of the following requirements when doing your purchase: Kabayan ATM card or passbook, BDO Pay digital card, remittance payment slip. Make your first Tuesdays of the month memorable kasama ang Kabayan Day only at SM Supermalls. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares.
This portion is brought to you by SM Supermalls. Mga mandaragat, sila ang itinuturing na makabagong bayani ng karagatan. Kanilang isinusuong ang iba't ibang hamon ng dagat gaya na lamang ng pagkawalay sa pamilya at ang pagharap sa mga matataas na alon sa bawat paglalayag. Kung kaya't iba ang katatagan na kailangan sa pagsubok na maging isang marino. Gaya na lamang ng ating featured Tatak Maap alumnus for today. Buong puso niyang tinanggap ang pagkakataong umangat sa posisyon ng third officer hanggang siya na ngayon ay hirangin bilang youngest full-fledged Filipino ship captain. My name is Rafael Ayan Fancobilatan. I'm currently on board as captain under Phil Synergy Maritime Incorporated, and I'm from MAAP class of 2018 Emprevarians po. Noong 2024, halos 7 taon matapos magsimula ang kanyang seafaring journey, naging kapitan si Captain Rafael Ayan Tan. Subalit ang kwentong pagmamarino niya ay nagsimula nung high school pa lamang siya. Honestly speaking po, ang pagiging marino, it never crossed my mind as a kid growing up. Pero siguro, the final days ng high school namin, nag-info drive si Maap, and I was intrigued. At the same time, it piqued my interest, and also sa support din ng parents ko, naisipan ko na tahakin yung pagiging marino and pag-pursue ng career na yan through being enrolled in MAAP po. Matapos mapagdesisyon ituloy ang pagpasok sa MAAP, naging balakid naman para kay Captain Rafael ang pag-a-adjust sa kanyang bagong buhay bilang isang kadete. Sa pag-a-adjust po, at first na culture shock po. Since sabi nga ng nanay ko dati, sigurado ka, kaya mo dun kasi di ka nga marunong maglabay. Sabi ko, kaya naman siguro kasi kaya nga ng iba. You have to adjust to that independent na pamumuhay na di ka mag-rely sa parents mo in case na may mga kailangan ka. So, hahanap ka talaga ng paraan paano mo gawin yan. Kaakibat nito, isa sa mga pinaka-tumatak na alaala para kay Captain Rafael nung siya ay kadete pa lamang ay ang Incorporation Day. Siguro isa sa mga tumatak talaga sa akin is yung Incorporation Day po namin. During that day, bumalik ng Bataan yung parents ko, and they will see me for the first time after being a probationary midshipman. Nakakagulat kasi parang kahit ako nanibago dahil sabi nila, sobrang pinagbago, hindi lang sa physical appearance, pero yung actuations ko daw biglang umiba na parang hindi na to yung parang totoy dati. Pagkatapos na 4 na taong pagsisikap bilang isang kadete ng MAAP, saka pa lamang niya tunay na naramdaman na nagsimula ang kanyang seafaring journey. After graduating MAAP po, nagpahinga po ako ng 1 year from seafaring kasi parang nalungkot ako dahil parang lagi akong may missed events. Then after a year, I got some encouragement din sa parents ko na sayang naman kapag di mo magamit yung pinag-aralan mo sa MAAP. So, parang na-challenge po ako doon. Sumakay ulit ako ng barko. For this time, I was a third mate na po. Dala ng mga alinlangang noong COVID-19 pandemic, pinili na rin na bumalik ni Captain Rafael sa ship management. Nung medyo wala na yung mga pandemic, parang GCQ na lang. Sumampa na ulit ako ng barko, and this time I was promoted to second mate. Then after 10 months yata as second mate, bumaba ulit ako ng barko, nag-office ulit. Pero at the same time, sinabihan ako ng parents ko na kumuha ka ng higher license in management
license. That was the time na inoferan ako ng office na promotion, chief officer agad. Pero yung kukuning barko, luma na, galing sa ibang company, kami yung magte-take over. And then after 3 contracts as chief officer, pina-promote na ako as captain. At first, trainee master lang muna. After kong mag-trainee master ng 3 months, binigyan ako ng full-fledged na master and overall command ng barko. Hindi nagtagal, ay kanya na rin ginamit ang kanyang master license sa unang vessel niya. At hindi ito biro, bilang kapitan, siya ang namamahala sa lahat ng operations ng barko, from crew monitoring to paperwork to navigation at proper planning. You have to do extra effort and extra time to invest in extra knowledge and extra gagawin para sa good operation and successful business operations din ng owners natin and charterers sa barko. Sa kabutihang palad, naging madali naman ang transition ni Captain Rafael mula sa kanyang nagdaang posisyon na Chief Officer hanggang siya ay maging kapitan. The transition sa unang contract ko po from previous position to master, thankfully, di naman po masyadong naging rough kasi maganda yung nagiging mentoring sa akin ng outgoing master. So very thankful po ako kay Captain Iting. Nagte-training na ako as junior master niya habang pauwi na siya. So hindi siya naging ahirap kasi nakasama ko rin po siya mga previous vessel, and during those times dinadahan-dahan niya na rin yung ibang turo sa mga diskarte and mga dapat gawin as master. Maliban sa pagtitiwala sa sarili, humuhugot din siya ng lakas ng loob mula sa suporta na ibinibigay ng kanyang mga mahal sa buhay. And always grateful po ako to have a family and mga loved ones and friends na I can really tell na magandang support system. My girlfriend na alam niya rin yung situation na kung ano. Since kapag nasa lupa po ako, busy po ako lagi kasi nag-e-exams, nagre-review. Naiintindihan niya naman po na hindi ako masyado makapagbigay time. And bawas po siya sa parang magiging poproblemahin ko. Kung babalikan ang lahat ng kanyang mga naging karanasan, patunay sa dekalidad na edukasyong ibinibigay ng MAAP, ang disiplina at pagkatutong inilaan ni Captain Rafael upang maging youngest full-fledged Filipino ship captain. Isa talaga sa nag-mold ng maritime career ko is si MAAP. Naging malaking factor talaga siya on how I adjusted quickly to becoming officer, senior officer, and until master. Isang trait na hanggang ngayon is embed sa utak ko na nakuha ko sa years ko staying in MAAP is working efficiently under pressure. Para kay Captain Rafael, hindi posible ang tagumpay na ito kung wala ang kanyang mga mahal sa buhay, kaya ito lamang ang nais niyang sabihin. First and foremost po, si God, since it was He who willed this to happen. My parents, family and friends, girlfriend ko, as they have all been really supportive sa career ko and sa mga decisions ko. Thankful ako sa Amusup and sa MAAP because they gave me the opportunity na makapag-aral sa world-class institution, and it really honed me to become a world-class seafarer na may pagmamalaki yung pagiging Pinoy na kapitan. Para naman sa mga future bayani ng karagatan, mga kabataan, ano naman kaya ang maipapayo niya? Siguro first and foremost for me is always pray and ask guidance from God for the youth, since nowadays technology na yung labanan. As technology progresses and global regulation shift, invest and make time to improve and innovate. Just be humble na huwag kang masyadong prideful na masabi mo na alam ko ng lahat. Still take time to listen and to hear. Katapangan ang kailangan sa pagiging isang bayani, gaya na lamang ng pagiging isang mandaragat. At ang pundasyon nito ay ang pagtsatsaga at patuloy na pagsusumikap
na maging mas magaling bersyon ng iyong sarili. Sa pagbabalik ng aming programa, mahalagang paalala para sa inyo mga kamarino, aming ihahatid. Dito lang yan sa Yan ang Marino. This portion was brought to you by SM Supermall. Mga kamarino, extra special Tuesdays ba ang hanap ninyo para sa inyong pamilya? Well, it's a date every first Tuesday of the month dahil nandito ang Kabayan Day. Kung ikaw ay isang OFW at may Kabayan Savings Account with BDO, enjoy up to 10% discount sa mga sumusunod na merchants sa SM Supermalls, SM Store, SM Appliances, SM Cinema, SM Bowling, Watsons, Miniso. Tuwing first Tuesday yan of the month ha! Just present any of the following requirements when doing your purchase. Kabayan ATM card or passbook, BDO Pay digital card, remittance payment slip. Make your first Tuesdays of the month memorable kasama ang Kabayan Day only at SM Supermalls. Para sa ating mga giliw na mga kamarino, alam po nating lahat na kamakailan lamang ay may mga nakidnap tayong mga kababayan na mga Filipino seafarers dyan sa may Houthis. At patuloy po tayo na nagdadasal para sa kanila, sa kanilang kaligtasan. Isa lamang po ang gusto naming i-remind dito sa Yan ang Marino na kung kayo po ay dadaan sa mga danger zones o tinatawag nilang mga may mga critical na areas, pwede ho kayong bumaba ng isang port at kung ayaw niyong sumama, pwede ho kayong tumanggi. Alright? Yan ay isang reminder para sa ating mga kamarino at sa mga nakikinig po nating mga kababayan na mga kamag-anak ng marino, pwede niyo hong ipaalala yan sa inyong mga mahal sa buhay. Well, sa ngayon, naghihigpit na kasi tayo in the sense that February 2024, in the sense that merong regulatory measures, yung binanggit ko kanina. One is all ship owners are asked or should divert their ships away from the Red Sea and Gulf of Aden. And in fairness, more than 50%, many flags have already diverted their voyages, and we're thankful to these flags. And of course, yung right to refuse sailing. If there is a freedom to navigate on the part of ship owners, there is a corresponding right to refuse sailing on the part of seafarers. Sa DMW, pinadali na natin. Nag-issue tayo ng department order. Pinadali na natin yung exercise ng right na yan. One is in writing, may form, downloadable, dapat ibigay ng mga manning agencies sa mga tripulante. Kung hindi ibigay, offense yun. Second is verbal. Pwedeng may mga hotlines na nakaprescribe dun sa department order. Tatawag lang yung mga tripulante natin or email. Kahit dito po sa amin, sa Yan ang Marino, pwede kayong mag-leave ng message at kami po ay makikipag-ugnayan sa mga tamang ahensya para kayo po ay matulungan. Hindi lamang po yan. Kamakailan lamang po ay may mga nababalita tayong mga nasa cruise ship na ating mga kamarino na hindi pa ho tapos ang kontrata pero napauwi po sila ng di oras. Meron daw di umano na mga sites na pinupuntahan or sa cellphone na pinupuntahan ng ating mga kamarino at doon nahuhuli ng mga US police officers. At doon nga, bigla silang pinababa ng barko. Alam niyo po ba na ang barko na sinasakyan ninyo, kung ano ho ang flag na carry nun, yun din ang sinusunod na batas na yun. Kaya naman kung ito ay ang American flag, kahit saan kayo pumunta, American laws ang nag-a-apply para sa inyo. Kaya ingat po tayo mga kamarino sa pagbabrowse or minsan pagkiklik, no? At alam niyo po dapat sa pre-departure orientation seminar pa lamang kung saan ho kayo dadaong or saan kayo bansa pupunta, alamin niyo ang mga bawal, mga prohibited kahit sa pagdala ng gamit. Please take note of that. So just to make it short po, nung sa CBP room na po ako, may dalawang
officer po na armado na yung isa po may harap po siyang phone. Hawak niya po yung phone ko, sorry. Hawak niya po yung phone ko. Then yung isa naman po is pinatake down niya po lahat ng mga personal information ko. And then may pinresent po sila sa akin na leaflets na ang nagsasabi daw po is ang US Customs Border daw po ay nagkakandak ng electronic gadget inspection. So it means mag-i-inspect po sila sa akin. Alam niyo po, kamakailan lamang din ay nagkaroon sa Senado ng hearing, mga kamarino, hearing tungkol sa online gambling. Please do not gamble. Sana po ay maintindihan nyo na napakahirap kung humanap ng pera, napakahirap kung mawalay sa inyong pamilya. Do not gamble. Yan, at marami pa pong reminders sa mga susunod na episodes po natin dito sa Yan ang Marino. Kaya, always be alert, mga kamarino. This portion was brought to you by SM Supermall. Mga kamarino, extra special Tuesdays ba ang hanap ninyo para sa inyong pamilya? Well, it's a date every first Tuesday of the month dahil nandito ang Kabayan Day. Kung ikaw ay isang OFW at may Kabayan Savings Account with BDO, enjoy up to 10% discount sa mga sumusunod na merchants sa SM Supermalls, SM Store, SM Appliances, SM Cinema, SM Bowling, Watsons, Miniso. Tuwing first Tuesday yan of the month, ha? Just present any of the following requirements when doing your purchase. Kabayan ATM card or passbook, BDO Pay digital card, remittance payment slip. Make your first Tuesdays of the month memorable kasama ang Kabayan Day only at SM Supermalls. Naku, Admiral, patapos na talaga ang ating programa. Pero alam mo yun, sobrang na-inspire talaga ako kay Captain Tan. Ibang klase ka, Captain Tan. Talaga naman. Sana ay maging inspirasyon ka sa mas marami nating mga kamarino, ha? And I am very sure, mga ilang taon pa, dadami na ulit ang kapitan na Pilipino. At yung mga reminders, ha? Yung mga kamag-anak ng ating mga seafarers, ipaalam niyo po yan sa inyong mga mahal sa buhay, ha? Importanteng may alam tayo. Importanteng tayo po ay may sandata. Importanteng tayo ay lumalayo sa mga iba't ibang klaseng mga masasamang bisyo. Kaya minsan nadadamay tayo diba? Kaya tandaan niyo, please, 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 always be reminded, always be careful. Hanggang dito muna po tayo, pero sa mga susunod na episodes, information and inspiration pa rin ang aming hatid sa inyo dito lang sa Yan ang Marino. Tandaan po nyo, every Saturday, 8 a.m. to 8:30 a.m. sa PTV4 o kung hindi, sa aming YouTube channel, actually, channel niya yun, sa aming YouTube channel na MY Channel, My Channel. And of course, magbibigay pugay sa lahat ng ating mga bayani at bagong bayani. Kasama na kayo dyan. Congratulations! Sabi nga natin, di lamang patay ang bayani, ha? Kayo rin. Dahil kayo rin ang nagbibigay ng maraming dolyar sa ating bansa. Kayo nga ang natural resources. Kayo ang human resources ng buong Pilipinas. Kaya, congratulations din sa inyo. Araw nyo yan, ha? Sa 25 Monday. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama sa amin. But for now, anchors away. Bye-bye!